So, kain po tayo. Ito na po yung mga gulay-gulay na pinangwa ko na. Ito yung ampalaya, oh. Yan, oh. Ginisa ko lang yan. May itlog. Siyempre, may sasawan tayo. May bagoong dyan, pero mas bet ko kasi talaga yung toyo. Toyo, suka. Tapos may ano. Tapos nakapangwa ko ng mga ito, mga dahon ng lubi-lubi. Tapos yung mga okra. Yan. Pipino pa, oh. May pipino. Panlagay sa gin. Natik yan. Kaya ka nagtanim eh. Kasi ikaw, mahilig ka sa pipino eh. Ikaw din naman, mahilig ka sa pipino. Masarap talaga yung ano, ampalaya. Dahon. Isa sa paborito ko dito sa Quezon. Dito lang naman talaga ako na ano itong madaw-daw na to. Dati kasi kami na noon, yung maliit pa kami, nagluluto yung lola't lola ko ng ganito. Pero ginataan. So, natry ko isang beses. Hindi. Nalaman ko yan kasi sinasapaw ni mama yan sa ano, sa sinaing. Mas nagawa akong sausawan. Ang masarap pala. Masarap dulo. Pipino. Mga bagong pitas lahat yan, mga gulay na yan. Sarap. Okra. Tapos ito, talbos ng kamote tsaka mga kangkong. Magkakasama kasi yung mga talbos ng kamote ko dyan tsaka kangkong. Sausaw lang yan. Iba talaga pag mga gulay-gulay lang. Sila kasi hindi ganun mahilig sa mga gulay. Dahil ni Roselia. Uy, nakain ako ng gulay. Anong gulay kinakain mo? Nakala mo sa akin, hindi nakain ng gulay. Sarap talaga ang palaya? Hindi siya mapait. Sa iba talaga ang gulay pagka pipitas lang, talagang malinamnam. Lubi-lubi. Kaya pag minsan pag wala akong maiulam, magagala ako dyan sa taas. Naghahanap ako mga dahon-dahon kagaya nito, lubi-lubi. Lagyan natin sibuyas. Sarap yan, may sibuyas. Sarap. Kasi hindi ako makain ng mga ganitong gulay-gulay. Kumakain ng mga ganitong gulay-gulay. Nakain ka ba ng ganito? Oo naman. Laking bundok ako, ba't hindi ako kakain yan? Akala ko rich kid ka. Pero the best talaga to, mga gulay-gulay lang. Kung pwede nga lang araw-araw, kaya lang sila kasi dali mga bata. Dati, Si sarili na. Ina nakain yan ang palaya. Ha? Paborito niya ang palaya yan. Oo. Hindi naman mapait. Kaya nga, paborito nga ni Ina yan. Ang palaya. Ang hindi lang hilig ng anak mo yung mga ginataan. Pero yung mga ganyan, nakain yun. Alugbati. Ginisang alugbati. Tapos,
Ito masarap din yung alugbati. Oo. Malunggay na kain ng anak mo. Oh, yung mga Bulang lang. bulang lang. Pakukulan ng tubig, lalagyan ng asin bitchin, bawang. Bawang. Oh. Ayaw lang talaga ng anak mo ng ng ginataan. Hindi niya yung gata eh. Kami naman, nakikasi kami sa lolo't lolo namin, mga Bicolano, araw-araw talaga yan. Laging may gata. Hindi niwawalan ng may gata ang ulam araw-araw. May gata, may sili, may gata, may sili, ganun. Halos araw-araw. Tapos gulay-gulay lang. Laki kasi kami sa sa pagkain lang ng mga gulay-gulay. Bibihira kami dati nung maliit pa kami. Bibihira kami dati makakain ng mga karne, isda, puro gulay lang. Mga tanim ng lolo't lola ko dati. Kasi syempre, yung hirap ng buhay, wala namang pambili ng mga karne-karne. At saka malayo kami sa bayan dati. Mahirap ang daan doon sa Daraitan. Hindi kagaya ngayon na saglit lang, makapunta ka ng bayan. Tsaka doon sa mismo sa baryo na may nagtitinda ng karne. Hindi kagaya dati noon, nakakabili ka ng karne sa mismong bayan. Puwing ako. Labas talaga itong gantong ulam. Kaya ang tatin ako mga gulay-gulay kasi nga mahilig talaga ako sa mga gulay. Kaya sa bibili ka, at least pa yung gulay mo kasi alam mo na walang i-spray na gamot. All natural. Mm. Walang halong kemikal. Tsaka feeling ko pag ang ulam ko, mga gulay-gulay lang, mga ganito, parang feeling ko lumalakas yung katawan ko eh. Lumalakas din ang kain mo. Ay, kasama yun, siyempre. Bukod sa lumalakas ang katawan mo, lumalakas din ang kain mo. At saka lumalakas ako sa alam mo na yun?